ano lang sir. Ikot ako. Hindi sir, dyan lang sa balikat. Hanggang balikat lang. Okay? Then sasabihin ng leader, rescuer count off by 2. Rescuer count off by 2. 1, 2. Yung sir, all number 2 step backward. All number 2 is step backward. Step backward. Tapos move to the other side of the victim. Move to the other side of the victim. Eh kung saan po kayo umalis, Dito po. sir, never dadaan sa ulo ng victim. Kung saan kayo umalis, doon kayo tumapat. Then, close. Okay. Sabihin mo sir, rescuer, are you ready to name? Are you ready to name? Ready. Sabay-sabay po kayo. Go. Go. Hindi po. Sila sir. Ay po hindi sir. Rescuer, are you ready to name? Ready. Go. Go. Tama naman kanila. Okay. Sir, ibig sabihin ng need, dalawang paa. Yung ating puwetan, hindi pwedeng dumikit sa sako. Yan. Okay, sabihin mo sir, hands over the victim. Hands over the victim. Ibig sabihin ganito po yan. Anong reason? Number 1, to check accessories dun sa rescuer. Kasi pag may accessories, pwede maging cause ng injury pa sa kanya. Kasi pag nag-insert tayo dito sa ilalim, pwede siya masugatan. Or, alam mo kung saan ka hahawak sa kanya kamay. Okay, hands over the victim. Okay, interlock. Pag sinabing interlock, ito sir. Copy please. Yung isang kamay ni sir, yun yung i-insert niya sa yan. Tapos ito naman kay sir, dito din. Okay. So, hands unlock. Ikaw. Okay, sa gilid. Are you ready to insert your hands? Are you ready to insert your hand? Ready. Lagi po sasagot. Ready. Remove. Oh. Insert. Insert. Observe po natin. Yung kamay niyo sa halo lang. Sa... Yan. Insert po. Malaki talaga. Oo, panlalaki talaga. Sige po, insert nyo. Yung upo kayo mabuti para may pasok business. Step pa sir. Step pa dito. Ibaba niyo sir. Hanggang dito po yung sige po. Yan. Okay? Kayo po sir, dapat lumabas yung ito sagad dito. Para magkahawak kayo. Sige po sir. Okay. Sabi mo sir, are you ready to put the victim on your knee? Are you ready to put the victim on your knee? Okay, ang gagamitin yung tuhod ay yung nasa malapit sa ulo ng biktima. Okay. Ibig sabihin po, ganito, di ba? Ito yung puluhan niya, ito yung malapit sa tuhod. Okay, bumuhat, then insert yung isang tuhod, ilapag dyan yung biktima. Pero huwag bibitawan yung kamay. Okay. Are you ready to put the victim on your knee? Ready. Repeat. Are you ready to put the victim on your knee? Ready. Buhat. Yan. Huwag ka tayo. Ganyan na, sir. Okay. Tapos sabihin mo, sir, hands interlock. Hands interlock. Magkawang kayo ng kamay nyo. Sabihin mo, sir, are you ready? Sir, i-insert mo pa dito mo. Are you ready to stand? Are you ready to stand? Ready. Go. Oops! Ulo niya. So, ngayon, dalawang direction yung pupuntahan natin. Siya. Pwedeng doon sa paanan ng biktima, pwedeng dito sa ulo ng biktima. Patay ka dito sa ulo. Okay. Sabi mo, sir, head center face. Head center face. Medyo yung katawan nyo, ganito, yung diba, okay sir na. Diba, pag head center face, medyo yan yung katawan nyo. Sa side nyo lang. Ready to walk. Okay, inner foot first. Ibig sabihin yung inner mo ang mauna. Inner foot first. Oh. Sige sir. Sige sir, yung inner. Okay, parang sila sila eh. One, two, three, go. Kawawa naman. Stop! Okay, pagpalagay na natin, naka-stop tayo dito. Balik. Okay?
Sabi mo, sir, are you ready to put the victim on your knee? Are you ready to put the victim on your knee? Ready. Same procedure lang yun. Ah. Sabi mo, sir, are you ready to unload the victim? Are you ready to unload the victim? Ready. Lagi may move, sir. Yan, tapos dandan nila na ba? Una. Ulo. Yan po. Panlalaki siya talaga. Okay. So, Walin. I see. Okay na? So, yun po yung pagbubuhat ng Corban, pero yung tinatawag na hamong. Halimbawa po, mas masyado pa malaki. Ito, mas laki na cell. Pwede kayo magbuhat Ito, sir. 6. Halimbawa, mas malaki pa rin kayo, sir. Pwede kayo magbuhat ng 8. Kaya siya tinatawag na 4 to 8 man carry. Okay? So, yun po.